Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Javier Santos, isang 45 taong gulang na doktor sa nephrology. At ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, kung paano mababawi at muling mapasigla ang mga humihinang bato gamit ang pang-araw-araw na prutas. Napaisip na ba kayo kung posible bang gamitin ang mga karaniwang prutas para gisingin at buhayin ang mga bato na tahimik na humihina? Para sa inyong lahat na nagpapahalaga sa bawat hininga at nagnanais ng isang payapa at malusog na buhay sa mga darating na taon, may isang katotohanan na marami ang magugulat. Ang ating mga bato ay maaaring humina araw-araw nang walang anumang babala. Ang bato ang pinakatahimik na organ sa ating katawan. Kapag lumitaw ang malinaw na mga sintomas, marami sa inyo ang naharap sa posibilidad ng pangmatagalang paggamot sa dialysis machine. Isang nakakapagod at magastos na daan, parehong pisikal at emosyonal. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang ibang pananaw, isang katotohanan na kakaunti ang malinaw na nagsasabi. Hindi ito dahil sa sinasadya itong itinatago, kundi dahil sa modernong medisina ay ginugugol ang karamihan sa mga resources nito sa paggamot kapag lumitaw na ang sakit, sa halip na tumulong sa mga tao na mag-iwas ng maaga. At ito ang dahilan kung bakit marami sa mga simple, natural na solusyon na nasa inyong hapagkainan araw-araw ay napapabayaan. Bilang isang nephrologist na nakasama ang mga pasyente sa loob ng mahigit 20 taon, pinili kong manindigan sa inyong panig. Naniniwala ako na ang pagprotekta sa kalusugan ay dapat magsimula sa tamang kaalaman at hindi lamang sa gamot o makina. Maraming matatanda ang pinapayuhan na hindi maganda ang pagkain ng prutas para sa bato at kailangan pang ang iwasan ng tuluyan. Ngunit hindi lubos na ganoon ang katotohanan. Mayroong mga prutas na, kung gagamitin ng tama at sa tamang oras, ay maaaring makatulong sa paggaling ng bato, makabawas sa bigat ng paglilinis ng lason, at mapangalagaan ang katawan ng matagal. Sa nilalaman ngayong araw, ibabahagi ko ang 5 espesyal na prutas na pinili batay sa klinikal na karanasan at siyentipikong pag-unawa na may kakayahang sumuporta sa paggana ng bato kahit nasa mga nakalipas na ang edad 70. Kabilang dito ang isang pulang prutas na madalas minamaliit, ngunit itinuturing na hiyas sa pagtulong sa pagtanggal ng lason at pagprotekta sa mga selula ng bato kung gagamitin ng tama. Kung kayo ay magtitiyaga hanggang sa dulo ng video, matutuklasan ninyo ang isang prutas na sumisimbolo sa pagbuhay ng bato na itinuturing na pulang hiyas ng mga matatanda. Kaya, kung kayo ay interesado sa kalusugan ng inyong bato, nagnanais na mamuhay ng malusog, aktibo at hindi umaasa sa mga kagamitang medikal, inaanyayahan ko kayong patuloy na makinig. At kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang nilalamang ito, isang like o pag-subscribe sa aking channel ay malaking pampatibay loob upang patuloy akong magbahagi ng praktikal, madaling gamitin at angkop na kaalaman para sa mga matatanda. Bahagi 1. Ang bato bilang sala ng buhay at ang huling mga senyales ng paghingi ng tulong. Marami sa inyo, kapag tumuntong sa middle age at pagtanda, ay madalas na pinapakalma ang sarili na ang pagkakaroon ng bula sa ihi o ang paggising ng ilang beses sa gabi para umihi ay normal lang sa pagtanda. Nakakakilala ako ng hindi kakaunting tao na nagsasabi sa akin na matanda na, kailangan lang tanggapin. Ngunit mula sa pananaw ng isang nagtatrabaho sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan ng matatanda sa loob ng maraming taon, nais kong sabihin sa inyo ang isang mahalagang katotohanan. Maaring hindi iyon tanda ng pagtanda, kundi isang huling senyales ng paghingi ng tulong mula sa inyong bato. Pagkatapos ng mahigit 20 taon na kasama ang mga pasyente, napagtanto ko ang isang bagay na paulit-ulit ng binibigyang diin ng mga aklat sa medisina. Walang gamot na maaaring makatulong sa ganap na pagbuhay ng bato kung ang pamumuhay at pagkain ay mali pa rin. Ang gamot ay pansamantalang saklay lamang, ngunit ang pagkain ang pangmatagalang pundasyon. Ang inyong pinipili araw-araw sa palengke, sa hapagkainan ng pamilya, ay tahimik na nagpapasya sa haba ng buhay ng inyong bato. Kaya naman, ang mga prutas at pagkain na ibinabahagi ko ay hindi mga emosyonal na payo, kundi batay sa nutritional studies, renal physiology at totoong klinikal na karanasan sa Pilipinas. Palagi akong naniniwala na ang tamang pagkain, regular at angkop sa edad ay may mas pangmatagalang halaga kaysa sa mga mamahaling suplemento o functional foods na madalas ay pinapantastiko sa mga advertisement. Subukan ninyong huminto sandali at tanungin ang inyong sarili, maayos ba talaga ang inyong bato ngayon? Ang bato ay parang filter ng isang water purifier.
tahimik na nagtatrabaho ng walang tigil upang i-filter ang dugo, tanggalin ang mga toxins, at panatilihin ang mahahalagang substance para sa katawan. Kapag bago pa ang filter, ito ay gumagana ng matibay at halos hindi nagrereklamo. Ngunit kapag luma na ang filter, kahit na umaandar pa rin ang makina sa labas, nagsisimula ng bumaba ang kalidad sa loob. Ang hindi gaanong napapansin ng marami ay pagkatapos ng edad 50, ang paggana ng bato ay nagsisimulang bumaba ng natural, at pagkatapos ng edad 60, mas mabilis ang prosesong ito. Sa karaniwan, bawat taon, ang bato ay maaaring mawalan ng humigit kumulang 1% ng paggana. Isang numero na mukhang maliit, ngunit nakakabahala kapag pinagsama-sama sa loob ng maraming taon. Sa labas, normal pa rin ang inyong pagkain at pamumuhay, ngunit sa loob, ang filter ay maaaring nasira na parang isang punit na lambat na hindi nakikita ng mata. Hindi kakaunti sa inyo ang nakaranas na ng pakiramdam na paggising sa umaga, maga ang mukha, mabigat ang talukap ng mata, o pagdating ng hapon, maga ang paa, at sumisikip ang sapatos. Marami ang nag-iisip na ito ay dahil sa kulang sa tulog, matagal na nakatayo, o dahil sa panahon. Ngunit sa katunayan, maaring ito ay senyales na hindi na epektibong naalis ng bato ang tubig at asin na nagiging sanhi ng pagtambak ng likido sa katawan. Lalo na kung maraming bula ang lumalabas sa ihi at ang bula ay matagal bago mawala kahit na ibuhos ang tubig, hindi ito simpleng bagay. Ito ay senyales na ang protina ay tumutulo sa filter ng bato, isang kondisyon na tinatawag ng medisina na glomerular damage. Ang isa pang sintomas na nararanasan ng marami sa inyo, ngunit madalas ay pinapabayaan, ay ang paggising ng 2 hanggang 3 beses bawat gabi para umihi. Noong bata pa, napakahusay ng bato sa pag-concentrate ng ihi na nagbibigay daan sa katawan na makapagpahinga ng buo sa magdamag. Ngunit kapag humina ang bato, unti-unting bumababa ang kakayahang ito na nagiging sanhi upang kayo ay patuloy na magising. Ito ay hindi lamang problema ng bato kundi nagdudulot din ng insomnia, pagkapagod, pagbaba ng memorya at panganib ng pagkahulog sa gabi na lalong delikado para sa mga matatanda. Bahagi 2, ang panganib mula sa potassium at ang bitag ng prutas para sa matatanda. Ang bagay na nagpapahirap sa akin sa loob ng maraming taon sa aking propesyon ay ang napakarami sa inyo ang nagwawalang bahala sa maliliit na pagbabago sa katawan kapag tumuntong sa middle age. Pinapanatili pa rin ninyo ang mga nakagawiang pagkain noong bata pa, lalo na ang pagkain ng prutas na may paniniwalang ito ay palaging malusog na pagkain at mas marami ang kainin, mas mabuti. Ngunit ang katotohanan sa medisina ay hindi ganoon kasimple. Pagkatapos ng edad 50, ang ating katawan ay pumasok na sa isang ganap na naiibang yugto kung saan ang potassium at fructose sa prutas ay maaaring maging isang mapanganib na bitag kung hindi lubos na naiintindihan ang limitasyon ng bato. Noong bata pa, ang inyong bato ay gumagana bilang isang malakas na filtering machine. Kahit na regular kayong kumakain ng saging, dalandan, mangga o umiinom ng juice, kaya pa rin ng bato na i-filter at tanggalin ang labis na potassium ng epektibo. Ngunit habang tumataas ang edad, ang paggana ng bato ay tahimik na bumababa. Ayon sa maraming pag-aaral sa gerontology, pagkatapos ng edad 60, bumababa ng malaki ang kakayahan ng bato na magtanggal ng potassium, habang ang subjective na pakiramdam ng tao ay hindi gaanong nagbabago. Ang pagbabagong ito ang lumilikha ng pinakamalaking panganib. Ang potassium na hindi naalis ng buo ay unti-unting naiipon sa dugo, parang isang ticking time bomb na nakatanim sa katawan na hindi ninyo alam. Sa physiological na pananaw, ang potassium ay isang mineral na nagkokontrol sa electrical activity ng puso. Ang ating puso ay hindi lamang isang simpleng contracting muscle, kundi isang sopistikadong sistema na pinapatakbo ng electrical impulses. Kapag ang antas ng potassium sa dugo ay lumampas sa ligtas na limitasyon, ang mga electrical impulses na ito ay nagiging magulo, ang puso ay maaaring tumibok ng abnormally mabilis, irregular o mas delikado, biglang huminto ng walang anumang malinaw na babala. Ito ang dahilan kung bakit sa medisina, ang hyperkalemia ay palaging itinuturing na isang emergency, lalo na sa mga matatanda. Sa panahon ng aking pagtatrabaho sa emergency rooms, nasaksihan ko ang hindi kakaunting kaso na ikinagulat ng mga pamilya. May isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Tonyo, mahigit 60 taong gulang, nakatira sa isang probinsya sa Laguna. Palagi siyang naniniwala na ang pagkain ng prutas araw-araw ang pinakamahusay na paraan upang palakasin ang kalusugan.
Sa umaga, kumakain siya ng saging, sa tanghali, papayas, at sa hapon, umiinom ng isang baso ng kalamansi juice para lumamig ang pakiramdam. Hindi siya umiinom ng alak o beer at bihira lang kumain ng matatabang karne, kaya palagi niyang iniisip na maayos ang kanyang puso. Ngunit isang hapon, nakaramdam siya ng bahagyang paninikip ng dibdib pagkatapos ay nahilo at nawalan ng malay. Sa loob lamang ng ilang minuto pagdating sa ospital, ipinakita ng mga pagsusuri na mataas ang antas ng potassium sa kanyang dugo habang ang paggana ng kanyang bato ay matagal nang humina na hindi napapansin. Para kay Mang Tonyo, ang prutas ay dating simbolo ng kalusugan, ngunit para sa kanyang matatandang bato, ito ay naging huling patak. Ang pinakamalungkot na bahagi ay ang karamihan sa mga pasyenteng tulad niya ay nakakaramdam ng kawalang katarungan. Tinatanong nila ako kung bakit ang pagkain lang ng prutas ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay. Ang sagot ay napakasimple ngunit napakapait din. Ang prutas ay hindi masama, ngunit hindi lahat ng uri ay angkop para sa lahat ng edad at lahat ng kondisyon ng bato. Para sa mga humihinang bato, ang mga prutas na mayaman sa potassium ay parang overdose ng gamot. Kapag malala na ang pinsala sa bato, ang modernong medisina ay makapagpapanatili lamang ng buhay sa pamamagitan ng dialysis, ngunit hindi na maibabalik ang bato sa orihinal nitong estado. Ibig sabihin, kailangan ninyong manatiling nakakonekta sa makina, sa ospital, at sa matagal na gastos sa paggamot sa natitira ninyong buhay. Bahagi 3, ang mga prutas na nagpapabuhay muli sa mga patay na selula ng bato. Hindi ninyo kailangan masyadong mabahala matapos ang mahigpit na babala tungkol sa potassium at prutas na ibinahagi ko. Ang katotohanan sa medisina ay palaging may dalawang panig na napakalinaw. Mayroong mga prutas na, kung gagamitin ng mali, ay tahimik na magtutulak sa bato sa bingit ng paghina. Ngunit mayroon ding mga prutas na, kung gagamitin ng tama at sa tamang oras, ay nagiging mahalagang suporta para sa humihinang bato. Ang mahalaga ay hindi kung kakainin ba o hindi ang prutas, kundi sa tamang pag-unawa at matalinong pagpili. Sa middle age at pagtanda, hindi na kailangan ng bato ang malakas na stimuli, kundi kailangan nito ng banayad, matibay at matatag na suporta. Ang ilang prutas ay may kakayahang magbukas ng microcirculation ng bato, magpababa ng chronic inflammation at tumulong sa pagtanggal ng mga lason nang hindi nagpapataas ng potassium load. Madalas ko itong inihahalin tulad sa dalawang mukha ng isang barya. Mali ang pagpili. Ang prutas ay maaaring maging potassium bomb na nagbabanta sa ritmo ng puso. Tamang pagpili, ang prutas ay gumaganap bilang natural na detoxifier, tumutulong sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo at nagpapagising sa mga selula ng bato na napapagod dahil sa edad. Mula sa maraming taon ng pagmamasid sa mga pasyente ng bato sa Pilipinas, napansin ko na hindi lahat ng kaso ng paghina ng bato ay mabilis ang pag-unlad. Maraming kaso, kung alam na ayusin ang dieta sa tamang direksyon, ang bato ay maaaring manatili sa isang matatag na estado sa loob ng maraming taon at kahit na mapabuti ang mga indicators, ng dahan-dahan ngunit matatag. Batay sa prinsipyong iyon, madalas kong iminumungkahi sa mga pasyente ang angkop na prutas na gagamitin ng pasalit-salit sa linggo. Tinatawag ko pa rin ang mga ito sa isang napakapangkaraniwang pangalan, ang natural dialysis machine na ibinigay ng kalikasan. Dahil hindi sila nagdudulot ng malubhang side effects, hindi nila pinipilit ang bato na magtrabaho ng sobra, ngunit sinusuportahan nila ang kakayahan ng pag-filter ng banayad at ligtas. Uri numero 1, blueberry, protector ng mga daluyan ng dugo sa bato. Kung ituturing ang bato bilang isang sopistikadong blood filtration factory, ang sistema ng maliliit na daluyan ng dugo na nagpapalusog sa glomeruli ay ang mga tubo ng buhay. Sa mga taong mahigit 60, ang problema ay hindi lamang sa pagbaba ng bilang ng nephrons sa paglipas ng panahon, kundi sa pagkasira ng microcirculation network ng bato. Noon pa man, ang mga daluyan ng dugo ay hindi na elastiko, may patuloy na mahinang pamamaga, at ang daloy ng dugo sa bato ay mabagal at hindi regular. Pinipilit ang bawat filtering unit na magtrabaho sa kondisyon ng kakulangan ng oxygen. Ito ang malalim na sanhi ng paghina ng bato, at hindi lamang dahil sa pagtanda. Ang blueberry ay naglalaman ng mataas na antas ng anthocyanins, nakabilang sa grupo ng flavonoids na may epekto sa pagprotekta sa endothelial layer ng mga daluyan ng dugo. Madalas kong ipinapaliwanag sa mga pasyente na ang anthocyanins ay parang isang manipis na proteksiyon na layer na tumutulong sa maliliit na capillaries na hindi masira ng oxidative stress kapag pumasok sa katawan.
Ang mga aktibong sangkap na ito ay hindi lamang nagpapawalang bisa ng free radicals, kundi nag-activate din ng self-defense mechanism ng mga selula sa pamamagitan ng NF2 pathway na nagpapataas ng produksyon ng endogenous antioxidant enzymes. Dahil dito, ang endothelial inflammation ay lumiliit, ang daloy ng dugo sa bato ay nagiging mas maayos, mas matatag, at ang proseso ng pag-filter ay nangyayari ng mas magaan sa paglipas ng panahon. Sa klinikal na pagsasanay, napansin ko na maraming matatanda ang madalas na nagrereklamo na pagod sila sa hapon, malamig ang likod, mabigat ang mga paa, at malabo ang pag-iisip. Maraming kaso ang hindi nagmumula sa puso o presyon ng dugo, kundi mga senyales ng mahinang sirkulasyon ng bato at tahimik na metabolic inflammation. Kapag bumubuti ang microcirculation, ang katawan ay parang nabawasan ng ulap, mas matatag ang enerhiya, mas maliwanag ang isip, at mas malalim ang tulog dahil hindi na patuloy na nagigising ang bato. Ang isa pang problema na pinahihirapan ng mga matatanda ay ang madalas na pag-ihi sa gabi. Hindi laging ang dahilan ay nasa bladder. Sa maraming kaso, ito ay isang disorder ng neurovascular reflex na nauugnay sa bato at patuloy na endothelial inflammation. Ang blueberry, kung gagamitin ng regular at tama, ay maaaring makatulong na pakalmahin ang reflex na ito na nagpapababa ng sensitivity ng pantog. Dahil dito, unti-unting nababawasan ang bilang ng paggising sa gabi. Ang pagpapabuti na ito ay hindi biglaan ngunit angkop sa physiology ng pagtanda, mabagal at matatag. Naalala ko, si Tatay Ben, 68 taong gulang, nakatira sa Batangas. Dati ay 2 beses siyang gumigising sa gabi. Sa umaga, bugbog ang katawan niya at mabigat ang kanyang mga paa pagbaba ng kama. Hindi siya gumagamit ng pampatulog, kundi matiyagang nag-adjust sa kanyang pamumuhay, kabilang ang ugali ng pagkain ng maliit na halaga ng blueberries pagkatapos ng tanghalian, pagbabawas ng alat sa hapunan, pag-inom ng mainit na tubig ng pantay-pantay sa maghapon, at pagpapraktis ng mabagal na paghinga sa hapon. Pagkatapos ng halos 1 buwan, sinabi niya sa akin na gumigising pa rin siya ngunit 1 beses na lamang at mas malalim ang kanyang tulog. Para sa akin, iyon ay isang malinaw na patunay ng pilosopiya ng kalusugan. Ang katawan ay gumagaling ng pinakamahusay kapag sinusuportahan ng tama nang hindi pinipilit. Gayunpaman, palagi kong binibigyang diin na ang prutas, gaano man ito kaganda, ay kailangan ng malinaw na limitasyon. Para sa mga humihinang bato, ang angkop na dami ng blueberry ay humigit kumulang 10 hanggang 15 piraso bawat pag-inom, 3 hanggang 4 na beses bawat linggo. Hindi ito dahil sa pagiging kuripot sa kalusugan, kundi dahil kailangan ng bato ang stability kaysa sa sobra. Ang sobrang pag-inom ng natural na asukal ay maaaring mag-trigger ng malakas na diuretic reflex, magdulot ng init sa katawan, at makasira ng tulog. Ito ay hindi kapakipakinabang sa matandang bato. Ang pinakaangkop na oras para kumain ng blueberry ay mula tanghali hanggang maagang hapon, kapag ang digestive system ay stable at ang filtration rhythm ng bato ay nasa balanse. Iwasan ang pagkain sa gabi dahil maaaring mas maging sensitibo ang pantog. Kung walang sariwang prutas, ang frozen blueberries na natural na natunaw ay angkop pa ring option at madaling makita sa Pilipinas. Isa pang napakahalagang punto ay ang paraan ng paggamit. Mas mainam ang pagkain ng buong prutas kaysa sa pag-inom ng juice. Ang fiber sa prutas ay tumutulong sa mabagal na pag-absorb ng asukal nang hindi lumilikha ng biglaang pagbabago sa filtration pressure ng bato. Ang humihinang bato ay nangangailangan ng mabagal at banayad na daloy, parang isang ilog na nagpapalusog sa malalim na lupa at hindi isang malakas na talon na nagdadala ng lahat. Ang blueberry ay hindi gamot, ngunit kung gagamitin ng tama, ito ay nagiging isang tahimik na kasama ng bato, tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga, pagprotekta sa glomerular blood vessels, at paglikha ng pundasyon para sa pangmatagalang stability ng paggana ng bato sa paglipas ng panahon. Uri numero 2, mansanas. Mga minamahal kong tagapakinig, dumako tayo sa pangalawang uri ng prutas. Isang prutas na napakapamilyar na itinuturing ng marami na hindi na prutas kundi isang natural na bahagi ng pang-araw-araw na pagkain. Ito ay ang mansanas. Para sa akin, ang mansanas ay hindi sumisimbolo sa matinding pagpapagaling o mabilis na epekto, kundi sumisimbolo sa isang matatag na prinsipyo sa gerontology. Ang malusog na bato ay nagsisimula sa tahimik na bituka, malinis na dugo, at matatag na circadian rhythm, at hindi sa gamot o madali ang interbensyon.
Sa Pilipinas, ang mansanas ay matatagpuan sa pang-araw-araw na prutasan, sa merienda, sa mga oras na kailangan ng magaan sa tiyan. Ngunit dahil sa sobrang pamilyar, kakaunti lang sa inyo ang nagtatanong kung ginagamit ba ninyo ang mansanas ng tama ayon sa pisyolohiya ng bato, lalo na kung nakalipas na ang edad 60. Kapag matanda na, ang bato ay hindi na parang ilog sa panahon ng baha, kundi parang isang ilog sa tag-araw, hindi kulang sa tubig ngunit madaling magkaroon ng irregular na daloy. Kung ang daloy ay minsan mabilis, minsan mabagal, mapapagod ang bato. Ang mansanas, kung gagamitin ng tama, ay tumutulong sa pag-regulate ng ritmo na iyon. Marami sa inyo ang natatakot sa tamis ng mansanas na magpapahina sa bato kaya tuluyang iniiwasan ito. Sa kabaligtaran, may mga naniniwala na ang prutas ay malusog kaya malaya itong kainin. Parehong pananaw na ito ay hindi pa nakakarating sa esensya ng mansanas. Ang problema ay hindi sa tamis, kundi sa kung paano pinoproseso ng mansanas ang mga lason mula sa bituka bago pa man ito pumasok sa dugo at pilitin ang bato na mag-filter. Sa klinikal na pagsasanay, madalas kong ipinapaliwanag ng malinaw ang isang pamilyar na cycle sa mga matatanda. Ang mga lason ay naiipon mula sa bituka sa hapon, kailangan ng bato na mag-filter ng matindi sa gabi. Ang pantog ay naiirita at kayo ay gumigising ng maraming beses. Ang tulog ay napuputol, sa umaga ay pagod at ang cycle na iyon ay nauulit araw-araw. Ang mansanas, kung gagamitin ng tama, ay maaring putulin ang cycle na ito sa pinagmulan. Ang pinakamalaking halaga ng mansanas ay nasa pectin, isang uri ng soluble fiber na may kakayahang magkonekta ng mga labis na metabolic products, hindi kinakailangang trace metals at bahagi ng toxin sa bituka. Pinapanatili ang mga ito para maalis sa pamamagitan ng dumi. Kapag ang mga sangkap na ito ay hindi na reabsorb pabalik sa dugo, hindi na kailangan ng bato na mag-filter ng pangalawang beses, kaya nababawasan ang pressure sa glomeruli at renal tubules. Ito ang puntong pinatunayan ng modernong nutritional science. Ang natural na asukal ay hindi kaaway ng bato kung ito ay kasama ng fiber at dahan-dahang na-absorb. Ngunit ang asukal na mabilis na pumapasok sa dugo ang nagdudulot ng stress sa bato. Mapapansin ninyo na maraming taong may mahinang bato ang madalas na may kasamang kabag, mabagal na pantunaw, irregular na pagdumi, mabigat ang tiyan sa hapon, malamig ang likod kapag matagal na nakahiga, at pag-ihi sa gabi kahit hindi umiinom ng maraming tubig. Hindi lamang ito problema ng pantog, kundi senyales na ang good kidney axis ay wala na sa ritmo. Kapag mabagal ang pantunaw, bahagyang tumataas ang trace nitrogen products at ammonia sa dugo na nagpipilit sa bato na mag-adjust ng fluids at electrolytes sa gabi. Ang pag-adjust na ito ang nag-activate ng diuretic reflex na nagiging sanhi ng madalas na paggising. Ang mansanas, kung kinakain sa tamang ritmo, ay tumutulong sa bituka na maging gatekeeper na nagpapagaan sa dugo upang ang bato ay makapagpahinga ng husto sa gabi. Nasubaybayan ko si Nanay Elena, 70 taong gulang, taga Cebu, na kasalukuyang nakatira sa Maynila kasama ang kanyang mga anak at apo. Dati ay may ugali siyang kumain ng prutas sa gabi, umiinom ng matamis na tsaa at agad na natutulog pagkatapos kumain. Ang resulta ay, gabi-gabi siyang gumigising ng 2 beses para umihi sa umaga. Pagod siya, tuyo ang bibig at may bahagyang pait. Hindi ako gumamit ng gamot, kundi inutusan ko lang siyang lumipat sa pagkain ng kalahating maliit na mansanas sa tanghali, humigit kumulang 80 hanggang 120 gramo ng sariwang mansanas, ngunguyain ng mabuti, itigil ang matamis pagkatapos ng 5 p.m. at bawasan ang asin sa hapunan. Pagkatapos ng halos 4 na linggo, sinabi niya sa akin na mas magaan ang kanyang tiyan, 1 beses na lang siyang gumigising sa gabi, mas malalim ang kanyang tulog at mas malakas ang kanyang pakiramdam sa umaga. Nagbahagi siya ng isang nakakapagpaliwanag na pahayag. Mas maganda ang pakiramdam ko kaysa dati, bago ko pa man makita ang resulta ng mga pagsusuri. Para sa mga matatanda, iyon ang tunay na pagpapabuti. Mga minamahal kong tagapakinig, ang tamang oras para kumain ng mansanas ay kasing halaga ng dami. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng mansanas sa gabi o malapit sa oras ng pagtulog. Sa panahong iyon, tumataas ang peristalsis ng bituka, mas nagiging sensitibo ang pantog na nagiging sanhi upang kayo ay madaling magising dahil sa pag-ihi. Ang mansanas ay hindi masama, ngunit kung kakainin laban sa biological rhythm, ang benepisyo ay nagiging pinsala.
Ang sobrang pagkain sa isang pag-upo ay nagdudulot din sa katawan na mag-regulate ng insulin at fluids ng mas matindi, na nagiging sanhi ng metabolic instability, samantalang ang matandang bato ay nangangailangan ng pinakamataas na stability. Para sa mga may mahinang bato, kalahati hanggang isang maliit na mansanas araw-araw ay sapat na, hindi na kailangan pa ng marami. Ang mansanas ay dapat kainin sariwa, hugasan ng mabuti, at ngunguyain ng mabuti. Para sa inyong may mahinang pantunaw, maaaring balatan para mas madaling matunaw at hindi dapat madalas gumamit ng juice. Dahil kapag nawalan ng fiber, mabilis na naabsorb ang asukal, nawawala ang benepisyo ng pectin na proteksiyon sa bato. Ang dried apples, apple jam, o iba pang produktong may dagdag na asukal ay hindi angkop para sa mahinang bato. Para sa inyong madalas na may malamig na tiyan, maaaring bahagyang lutuin ng mansanas, kainin ng mainit-init sa tanghali. Kapag niluto ng tama, matatag pa rin ang pectin, mas madaling matunaw ang mansanas nang hindi nagiging sanhi ng matinding metabolic stimulation. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at nakikipag-ugnayan sa paglalakbay na ito ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Uri numero 3, abokado. Mga minamahal kong tagapakinig, dumako tayo sa pangatlong uri ng prutas. Isang prutas na madalas nagdudulot ng maraming katanungan sa mga matatanda na may problema sa bato, ang abokado. Mayroong tumitingin sa abokado bilang berdeng ginto ng kalusugan, ngunit mayroon ding nag-aalangan dahil narinig nilang mayaman ito sa taba at potassium, natatakot na makadagdag sa bigat ng bato. Parehong pananaw na ito ay hindi paganap. Mula sa aking pananaw sa pangangalaga sa kalusugan ng mga taong mahigit 60, ang abokado ay hindi pagkain na kakainin ayon sa gusto, kundi isang prutas na kailangan nating maunawaan ng tama, gamitin ng tama, at gamitin ng may pilosopiya. Sa middle age at pagtanda, ang bato ay hindi lamang bumababa ang kakayahan sa pag-filter, kundi bumababa rin ang kakayahan nitong panatilihin ang homeostasis ng internal environment, ibig sabihin, ang balanse ng tubig, electrolytes, at taba sa dugo. Marami sa inyo ang may pagsusuri ng creatinine na hindi pa gaanong tumataas, ngunit mayroon ng disordered blood fats, pabago-bagong presyon ng dugo, madaling mag-imbak ng taba sa tiyan. Mabigat ang pakiramdam sa hapon at bahagyang maga ang mga paa kapag matagal na nakatayo. Ito ay mga senyales na ang bato ay nagtatrabaho sa isang makapal at magulong kapaligiran ng dugo, hindi na malinaw tulad ng dati. At sa ganitong sitwasyon, ang abokado, kung gagamitin ng tama, ay gumaganap bilang isang tahimik na regulator. Ang pangunahing halaga ng abokado ay nasa monounsaturated fats, lalo na ang oleic acid, isang uri ng taba na tumutulong na mapabuti ang istruktura ng cell membrane at mabawasan ang low-grade chronic inflammation. Sa physiology ng matandang bato, ang patuloy na mahinang pamamaga ang pinakamapanganib na kaaway dahil dahan-dahan nitong sinisira ang glomerular capillaries nang hindi nararamdaman ng pasyente ang sakit. Kapag mas kaunti ang pamamaga sa dugo at hindi na gaanong makapal, mas maayos ang daloy sa glomeruli. Bumababa ang filtration pressure at ang bato ay nagtatrabaho sa mas komportableng kondisyon. Hindi nito pinapalakas ang bato sa isang araw ngunit tinutulungan nitong mas mabawasan ang pagkapagod araw-araw. Iyon ang pinakamahalagang punto. Gayunpaman, nais kong lubos ninyong maunawaan ang isang bagay. Ang abokado ay hindi prutas na mas maraming kainin. Mas maganda para sa humihinang bato. Ang abokado ay naglalaman ng katamtaman hanggang mataas na antas ng potassium at napakayaman din sa enerhiya. Kung kakainin sa maling dami at maling oras, maaaring pilitin ng abokado ang bato na mag-adjust ng electrolytes ng mas matindi na magdulot ng pakiramdam ng init sa katawan, kabag, at maging sanhi ng pagtaas ng pag-ihi sa gabi. Kaya, para sa mga taong mahigit 60, ang abokado ay dapat tingnan bilang isang natural na functional food at hindi isang arbitraryong dessert. Sa klinikal na pagsasanay, madalas akong nakakakita ng mga pasyente na nagrereklamo na mabigat ang tiyan nila pagkain ng abokado sa gabi, mahirap matulog, may pait ang bibig sa umaga, at pagod ang katawan. Ang dahilan ay hindi masama ang abokado, kundi mali ang paggamit nito sa biological rhythm. Ang taba sa abokado ay nangangailangan ng oras para matunaw at ma-metabolize. Kapag kinain ng huli, kailangan ng atay at bato na magtrabaho pa sa gabi.
samantalang ito ang oras na kailangan ng dalawang organ na ito para magpahinga at mag-recover. Para sa matatandang bato, ang patuloy na pagtatrabaho sa maling oras ay magdudulot ng kaguluhan sa filtration rhythm na didirektang makakaapekto sa tulog at presyon ng dugo sa umaga. Naalala ko si Aling Nena, 66 taong gulang, nakatira sa Iloilo, na may ugali na kumain ng kalahating abukado na may gata sa gabi. Dahil sa akala niyang pampalakas, wala siyang malinaw na sakit. Ngunit gabi-gabi ay gumigising siya ng 2 beses para umihi. Sa umaga, pagod siya at bahagyang maga ang kanyang mga paa. Nang payuhan ko siyang ilipat ang pagkain ng abukado sa tanghali, alisin ang gatas, gumamit lamang ng 1,000 port ng maliit na abukado, kainin ng dahan-dahan at hindi araw-araw. Pagkatapos ng halos 1 buwan, napansin niya na 1 beses na lang siyang gumigising sa gabi, mas magaan ang kanyang tiyan at hindi na gaanong mabigat ang kanyang pakiramdam sa hapon. Sinabi niya ang isang napakatotoong pahayag. Sa tingin ko, hindi pala kailangan ng marami para maging malusog, kundi ang kumain sa tamang oras para mahalin ang bato. Mga minamahal kong tagapakinig, ang angkop na dami ng abukado para sa mga may mahinang bato ay humigit kumulang 1,000 port hanggang 1,003 ng isang maliit na prutas bawat pag-inom, 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Hindi dapat gamitin araw-araw dahil kailangan ng bato ang stability at hindi ang sobra. Ang abukado ay dapat kainin ng mag-isa o kasama ng magaan na tanghalian, hindi kasama ng condensed milk, refined sugar o iba pang saturated fats. Ang mga kombinasyong iyon ay nagpapataas ng metabolic burden ng doble habang bumababa ang benepisyo para sa bato. Tungkol sa paraan ng paggamit, mas mainam ang pagkain ng sariwang abukado, bahagyang dinurog. Hindi dapat masyadong dinudurog o ginagawang makapal na smoothie dahil sa ganoong paraan. Mabilis na naabsorb ang enerhiya, kailangan ng katawan na mag-adjust ng matindi na hindi angkop sa physiology ng pagtanda. Para sa inyong may mahinang pantunaw, maaaring kumain ng mas maliit na dami at ngunguyain ng dahan-dahan. Damhin ang natural na taba ng abukado sa halip na piliting kumain ng sapat na serving. Nais kong bigyang diin ang isang mahalagang pilosopiya kapag pinag-uusapan ng abukado at bato. Ang matandang bato ay hindi nangangailangan ng pagkain na nag-activate kundi ng pagkain na tumutulong sa pagpapatahimik. Ang abukado, kung gagamitin sa tamang dami at tamang oras, ay tumutulong na palambutin ang kapaligiran ng dugo, bawasan ang tahimik na pamamaga, suportahan ang glomerular blood vessels, at didirektang mapabuti ang pakiramdam ng mabigat, bahagyang pamamaga, at pagkapagod sa hapon. Hindi ito maingay na pagbabago kundi tahimik na pagpapabuti na angkop sa mabagal at malalim na ritmo ng pagtanda. Uri numero 4, kamatis. Mga minamahal kong tagapakinig, dumako tayo sa pang-4 na uri ng prutas. Isang pagkain na napakapamilyar, na itinuturing ng marami, na hindi na prutas, kundi isang natural na bahagi ng pang-araw-araw na pagkain, ang kamatis. Ang pamilyar na ito ang lumikha ng isang nakakagulat na paradox sa pangangalaga sa kalusugan ng matatanda. Kung mas pamilyar, mas madali itong gamitin ng mali. At kapag ginamit ng mali, ang tahimik na benepisyo ng kamatis sa bato ay natatakpan o nagiging disadvantage pa nga. Sa edad 60, ang bato ay hindi lamang humihina sa kakayahan ng pag-filter kundi humihina rin sa kakayahan nitong labanan ang oxidative stress at ayusin ang microdamage. Araw-araw, ang bato ay kailangang humarap sa maraming free radicals na nabubuo mula sa metabolic processes, mula sa pabago-bagong presyon ng dugo, mula sa pagtaas-baba ng blood sugar, at mula sa mismong patuloy na mahinang pamamaga sa mga daluyan ng dugo. Noong bata pa, mabilis na pinoproseso ng katawan ang mga microdamage na ito. Ngunit kapag matanda na, kung walang tamang suporta, unti-unting naiipon ang maliliit na pinsala na ito na bumubuo ng pundasyon para sa chronic kidney disease na hindi alam ng pasyente. Ang kamatis ay pumapasok sa kwentong ito bilang isang tahimik na gatekeeper para sa mga daluyan ng dugo at glomeruli. Ang pinakakapansin-pansing halaga ng kamatis ay nasa lycopene, isang malakas na antioxidant na may kakayahang mag-neutralize ng free radicals at bawasan ang lipid oxidation sa dugo. Kapag na-oxidize ang blood fats, ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato ay nagiging matigas. Ang daloy ng dugo sa glomeruli ay hindi na maayos kundi nagiging magulo na nagpapataas ng filtration pressure. Tinutulungan ng lycopene na pabagalin ang prosesong ito. Sa gayon ay pinoprotektahan ang microvascular structure ng bato,
isang bagay na mahirap direktang maapektuhan ng karaniwang gamot. Para sa mga matatanda, ito ay isang pangmatagalang benepisyo sa pag-iwas, hindi maingay ngunit napakatibay. Gayunpaman, tulad ng abokado, ang kamatis ay isa ring pagkain na kailangan nating maunawaan ng tama ang physiology ng matandang bato. Ang kamatis ay naglalaman ng katamtamang dami ng potassium, hindi masyadong mataas ngunit hindi rin mababa. Kung gagamitin ng makatwiran, ang potassium na ito ay tumutulong na mapanatili ang stable na nerve conduction at puso rhythm. Ngunit kung kakainin ng sobra, lalo na ang pagkain ng hilaw na kamatis, ng maramihan o pag-inom ng concentrated tomato juice, kailangan ng humihinang bato na mag-adjust ng electrolytes ng mas matindi, madaling magdulot ng pakiramdam ng pagkapagod, init sa katawan, o pagtaas ng pag-ihi sa gabi. Kaya, ang kamatis ay hindi para sa mas marami ang kainin, mas mabuti na paraan ng pagkain kundi para sa regular, sapat, at may ritmo na paraan ng pagkain. Sa pangangalaga sa matatanda, madalas kong napapansin ang isang tipikal na grupo ng mga sintomas. Madaling sumasakit ang ulo sa hapon, bahagyang namumula ang mukha, tumataas ang presyo ng dugo sa huling bahagi ng araw, hindi malalim ang tulog sa gabi, mabigat ang katawan sa umaga, at masakit ang likod. Ito ay mga senyales ng oxidative stress at mahinang microcirculation kung saan ang bato ay isa sa mga organ na maagang naapektuhan. Kapag ang kamatis ay isinama sa dieta ng makatwiran, lalo na ang bahagyang lutong kamatis, tumataas ang lycopene absorption na tumutulong na mapabuti ang vascular oxidation. Sa gayon, ay direktang binabawasan ang pressure sa bato sa gabi. Nasubaybayan ko si Lolo Pedro, 68 taong gulang, taga Davao, na may history ng mild hypertension at pag-ihi sa gabi ng 2 beses. Bihira siyang kumakain ng prutas dahil sa takot na mahina ang kanyang bato, ngunit mahilig sa maaalat na pagkain at fried dishes. Nang payuhan ko siyang dagdagan ng lutong kamatis sa tanghalian, humigit kumulang isang medium-sized na kamatis araw-araw, lutuin sa sabaw o igisa nang mabilis na may kaunting langis, kasabay ng pagbabawas ng asin at hindi pag-inom ng juice sa gabi. Sinunod niya ito ng seryoso. Pagkatapos ng halos 5 linggo, napansin niya na hindi na gaanong masakit ang ulo niya sa hapon, mas stable ang presyo ng dugo, at 1 beses na lang siyang gumigising sa gabi. Sinabi niya ang isang napakasimpleng pahayag. Gumaan ang pakiramdam ko, hindi masikip sa tiyan. Iyon ang senyales na ang bato at mga daluyan ng dugo ay nakapagpapahinga ng tama. Isang napakahalagang punto na kailangan ninyong tandaan ay mas kapakipakinabang ang lutong kamatis sa bato kaysa sa hilaw na kamatis. Kapag niluto ng tama, ang lycopene sa kamatis ay nagiging mas madaling maabsorb na anyo, samantalang bumababa ang dami ng organic acid na nagpapagaan sa tiyan at bituka. Lalo na sa mga madalas na may malamig na tiyan o bahagyang reflux, ang sobrang pagkain ng hilaw na kamatis, lalo na kapag gutom o sa gabi, ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, irritation sa pantog, at makasira ng tulog na direktang makakaapekto sa filtration rhythm ng bato. Tungkol sa dami, para sa mga taong mahigit asing sapa at may mahinang bato, sapat na ang isang medium-sized na kamatis o 2 maliit na kamatis araw-araw. Hindi na kailangan pang kumain araw-araw kung marami ng nakonsumong pagkain na mayaman sa potassium sa araw na iyon. Ang kamatis ay dapat gamitin sa umaga o tanghali, iwasan sa gabi. Hindi dapat abusuhin ang tomato juice dahil kapag na-extract ang fiber, mabilis na naabsorb ang minerals, nawawala ang banayad na katangian na labis na kailangan ng bato. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at nakikipag-ugnayan sa paglalakbay na ito ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Uri numero 5, Granada, ang pulang hiyas at ang natural na gamot para sa bato. Mga minamahal kong tagapakinig, kung kailangan kong pumili ng isang prutas na pinakasimbolo sa pagbuhay ng bato, tatawagin ko ang pangalan ng Granada nang walang pag-aalinlangan. Ang Granada ay hindi lamang prutas kundi sa pananaw ng modernong geriatric medicine na pinagsama sa nutritional therapy. Ang Granada ay parang isang tahimik ngunit matibay na natural na gamot na malalim na nakakaapekto sa ugat ng mga problema na kinakaharap ng matandang bato. Tinawag ng mga sinaunang tao ang Granada na bunga ng sigla at ng dugo, at ngayon sinimulan na ng agham na ipaliwanag kung bakit ang pangalan na pulang hiyas ay lubos na nararapat. Kapag lumagpas sa edad 60, ang bato ay hindi humihina ng maingay. Ito ay humihina sa katahimikan ng chronic inflammation
ng matagal na oxidative stress, ng unti-unting pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo. Karamihan sa mga chronic kidney diseases, maging ito ay nagmula sa hypertension, diabetes o natural na pagtanda, sa huli ay nagtatagpo sa isang karaniwang punto, matagal na mahinang pamamaga na nagdudulot ng fibrosis sa tissue ng bato. At ito ang larangan ng digmaan kung saan ipinapakita ng Granada ang kanyang pambihirang halaga. Ang Granada ay naglalaman ng napakalakas na grupo ng polyphenols na kilalang-kilala ang punicalagin at ellagic acid. Hindi ito mga karaniwang antioxidants kundi mga biological molecules na may kakayahang pigilan ng inflammatory pathway sa cellular level ng bato, kasabay ng pag-neutralize ng free radicals bago pa man sirain ang tissue structure. Sa madaling salita, kung ang chronic microinflammation ay isang tahimik na apoy na unti-unting nagpapatigas sa bato sa paglipas ng mga taon, ang mga aktibong sangkap sa Granada ay parang malamig na tubig na pumapatay sa apoy mula sa ugat. Hindi maingay, ngunit napakalalim. Isang pangmatagalang pag-aaral sa Israel ang sumubaybay sa mga pasyente ng bato na sumasailalim sa hemodialysis. Ang research team ay nagbigay sa mga pasyenteng ito ng purong pomegranate juice ng regular sa loob ng 1 taon. Ang resulta ay nagpakita ng malinaw na pagbaba sa oxidative stress index sa dugo. Kasabay nito, bumaba rin ng malaki ang rate ng impeksyon na nauugnay sa sakit sa bato. Para sa normal na tao, maaaring ito ay isang numero lamang sa isang siyentipikong ulat. Ngunit para sa mga matatanda, nangangahulugan ito ng mas kaunting komplikasyon, mas kaunting episodes ng paghina, at mas mahabang kalidad ng buhay. Hindi lamang doon nagtatapos. Ang Granada ay malakas ding nakakaapekto sa endothelial lining ng mga daluyan ng dugo. Kailangan ninyong tandaan, ang bato ay sa katunayan isang siksik na masa ng capillaries, kung saan ang dugo ay patuloy na sinasala bawat segundo. Kapag ang maliliit na daluyan ng dugo na ito ay namaga, nagiging matigas, o nasira, ang daloy ng dugo sa bato ay nagiging magulo, tumataas ang filtration pressure, at ang bato ay kailangang magtrabaho sa ilalim ng stress. Ang mga polyphenols sa Granada ay tumutulong sa pagre-regenerate at pagprotekta sa endothelial lining ng mga daluyan ng dugo na nagpapatakbo ng daloy ng dugo sa bato ng mas maayos. Iyon ang dahilan kung bakit ang Granada ay hindi lamang nagpapalusog sa bato sa tradisyonal na kahulugan kundi talagang nagpapalusog sa pangunahing istruktura ng bato sa siyentipikong kahulugan. Isa pang benepisyo na lubos kong pinahahalagahan sa Granada sa pangangalaga sa matatanda ay ang kakayahang tumulong sa pag-iwas sa kidney stones. Kapag nabuo ang bato, kahit na maliit, ang paggana ng bato ay maaaring biglang bumaba na nagdudulot ng sakit, impeksyon at urinary dysfunction. Tumutulong ang Granada sa pag-regulate ng acidity ng ihi na pumipigil sa crystallization ng mga hindi kanais-nais na mineral. Sa madaling salita, hindi tinatamaan ng Granada ang nabuo ng bato, kundi pinipigilan ang pagbuo ng bato mula pa sa simula, isang estratehiya na lubos na angkop sa pilosopiya ng pag-iwas kaysa paggamot sa pagtanda. Sa klinikal na pagsasanay, nakilala ko si Manong Fidel, 72 taong gulang, taga Quezon, na may history ng recurrent kidney stones at bahagyang pagbaba ng paggana ng bato. Madalas siyang pagod, madalas umihi sa gabi, at takot uminom ng juice dahil sa takot na tumaas ang blood sugar. Nang turuan ko siyang gumamit ng sariwang Granada, isang katamtamang dami araw-araw, ngunguyain ng mabuti kasama ang buto sa tanghali, kasabay ng pagbabawas ng soft drinks at processed foods. Ginawa niya ito na may pag-aalinlangan ngunit walang inaasahan. Pagkatapos ng ilang buwan, bumalik siya at sinabi ng dahan-dahan, "Gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na gaanong masakit ang likod, mas mahimbing ang tulog sa gabi." Para sa akin, iyon ay isang buhay na patunay na ang pag-aayos ng pamamaga at mga daluyan ng dugo ay minsan nagdudulot ng mas malinaw na epekto kaysa sa paghabol sa mga indicators. Gayunpaman, nais kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay. Ang Granada ay epektibo lamang kung gagamitin ng tama. Maaari ninyong nguyain ang sariwang buto ng Granada o gumamit ng 100% purong pomegranate juice na walang dagdag na asukal, hindi rin diluted ng syrup. Ang mga ready-made pomegranate flavored drinks na ibinebenta sa merkado ay naglalaman ng maraming dagdag na asukal na hindi lamang hindi kapakipakinabang kundi nagpapataas pa ng metabolic burden sa bato. Para sa mga matatanda, sapat na ang isang katamtamang dami araw-araw, hindi na kailangan pa ng marami. Ang matandang bato ay nangangailangan ng stability, hindi ng bigla ang pagtaas.
Madalas kong sinasabi sa inyo na hindi natin inililigtas ang bato sa pamamagitan ng pinakamalakas na bagay, kundi sa pamamagitan ng pinakamatibay na bagay. Ang granada ay isang tipikal na halimbawa ng pilosopiyang iyon. Ang pula ng granada ay hindi lamang kulay kundi simbolo ng mas malinis na dugo, mas matibay na mga daluyan at mas maraming pahinga para sa bato. Kapag bumaba ang pamamaga, malinaw ang daloy at stable ang ihi, hindi na kailangan ng bato na piliting labanan. At sa ganoong paraan, ang buhay sa mga bato, kahit na nakalipas na ang maraming taon, ay may pagkakataong muling buhayin ng tahimik ngunit puno ng pag-asa. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang ito senyales na nakikinig kayo kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Bahagi B, ang panuntunan 3003 at ang lihim sa pagbabawas ng potassium upang protektahan ang bato. Mga minamahal kong tagapakinig, sa bahaging ito, nais kong ibahagi ng mas malalim ang isang prinsipyo na itinuturing kong safety map para sa mga matatanda kapag gumagamit ng prutas upang protektahan ang bato. Marami pa rin ang nag-iisip na sapat na ang pagpili ng tamang uri ng prutas. Ngunit ipinapakita sa akin ng klinikal na realidad na hindi gaanong mahalaga kung hindi man kritikal ang paraan ng pagkain at ang oras ng pagkain. Ang tamang pagkain ay maaaring maging gamot. Ngunit ang maling pagkain, kahit na magandang pagkain, ay maaari pa ring maging pasanin sa mga batong pagod na dahil sa paglipas ng panahon. Ang pagkain ng paisa-isa ng bawat uri ng prutas ay nakapagbibigay na ng benepisyo. Ngunit kapag matalinong pinagsama ang angkop ng mga prutas para sa bato, ang biological na epekto na nabubuo ay mas malakas. Madalas kong inihahalin tulad ito sa isang sundalo na nagbabantay ng mag-isa ay mabuti, ngunit kapag ang isang buong hukbo ay nagsama-sama, ang depensa ay magiging mas matatag ng paulit-ulit. Halimbawa, sa umaga, gumamit kayo ng mansanas at blueberries, sa tanghali ay magdagdag ng abokado sa pagkain, sa gabi ay gumamit ng lutong kamatis, at pagkatapos ay mag-dessert ng isang baso ng purong pomegranate juice. Sa buong araw, ang inyong mga bato ay patuloy na nababalutan ng antioxidants, anti-inflammatory agents, at vascular protective compounds. Kapag sinusubukan ng mga toxins na pumasok, kailangan nilang harapin ng isang biological wall na itinayo mula sa natural na pagkain. Gayunpaman, kailangan kong linawin ang isang bagay upang hindi kayo magkamali. Ang prutas ay hindi magic cure-all, ngunit ang pagkain na inilalagay ninyo sa inyong katawan araw-araw ang materyal na bumubuo o sumisira sa kalusugan. Napakahalaga ng gamot sa ospital sa acute phase at upang makontrol ang sakit, ngunit ang pagkain ang nagpapasya sa pangmatagalang pundasyon ng paggaling. Ang inyong hapagkainan, kung maayos na inorganisa, ang pinakamatatag na silid ng paggamot. At para maging tunay na epektibo ang hapagkainan na iyon, ibabahagi ko ang panuntunan 3003. Ang prinsipyo na aking inilapat sa maraming matatanda kong pasyente. Ang unang prinsipyo ay 30 minuto pagkatapos kumain. Marami ang may ugaling kumain ng prutas ng gutom, lalo na sa umaga, sa pag-aakalang mas mahusay ang absorption. Ngunit para sa mga taong mahigit 60, ito ay parang pinipilit ang matandang bato na magtrabaho ng labis mula pa sa simula ng araw. Kapag ang prutas ay kinakain ng walang laman ang tiyan, mabilis na tumataas ang blood sugar, matindi ang pagbabago ng insulin, at kailangan ng bato na piliting mag-regulate. Ang ligtas na paraan ay kumain ng prutas pagkatapos ng pangunahing pagkain ng humigit kumulang 30 minuto sa maliit na dami bilang isang magaan na dessert. Ang paraan na ito ay nakakatulong na maiwasan ang blood sugar spike, mabawasan ang filtration pressure sa bato, at ma-optimize ang nutrient absorption. Ang ikalawang prinsipyo ay 200 gramo bawat araw. Sa medisina, mayroong isang napakasimpleng katotohanan ngunit madalas na nakakalimutan, ang sobra ay masama, kahit na ang prutas ay maganda para sa bato. Kung kakainin ng sobra, ang naipong potassium ay maaaring lumampas sa ligtas na antas. Lalo na sa mga may bumababang paggana ng bato, ang kabuang dami ng prutas sa isang araw ay dapat lamang katumbas ng laki ng inyong kamao. Hindi na kailangan pa ng marami. Ang pagsasama-sama ng maraming uri sa katamtamang dami ay tumutulong sa mga nutrients na magkaroon ng synergistic effect habang pinapanatili pa rin ang kaligtasan ng bato. Ang ikatlong prinsipyo ay nguyain ng hindi bababa sa 30 beses. Maraming matatanda ang napakabilis kumain, nilalamon ng madalian,
na di sinasadyang nagpapabigat sa pantunaw ng tiyan, atay, at sa huli ay sa bato. Nagsisimula ang pantunaw sa bibig, at kapag dahan-dahan at maingat ninyong ginunguya, halos nagiging likido ang prutas, at ang mga enzyme sa laway ay nagsisimula ng mag-decompose. Dahil dito, mas madaling maabsorb ang nutrients. Samantala, hindi na kailangang iproseso ng bato ang mga labi ng pagkain na hindi pa gaanong nadurog. Ang mabagal na pagmuya ay hindi lamang mabuti para sa bato, kundi isang practice din ng slow living na lubos na angkop sa payapa at malalim na ritmo ng pagtanda. Bukod dito, nais kong ibahagi ang isang sikreto sa pagbabawas ng potassium para sa sinumang labis na nag-aalala tungkol sa antas na ito. Kapag kumakain ng prutas o gulay, maaari ninyo itong ibabad sa maligamgam na tubig ng humigit kumulang 2 oras, pagkatapos ay banlawan muli bago gamitin. Ang simpleng paraan na ito ay tumutulong sa bahagi ng potassium na matunaw sa tubig na maaaring magbawas ng higit sa 30% ng orihinal na nilalaman ng potassium. Para sa mansanas o kamatis na may balat, ang masusing paghuhugas ay nakakatulong din na maalis ang mga nalalabi na kemikal. Sa gayon ay nababawasan ang detoxifying load sa atay at bato. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numerong 8 sa section ng komento. Iyon ang paraan para malaman ko na nakakuha kayo ng mahalagang kaalaman at nakita ninyong kapaki-pakinabang ito. Conclusion at pasasalamat, lalo na sa inyong na-diagnose ng chronic kidney disease stage 4 o sumasailalim sa dialysis, kailangan ninyong makinig ng mabuti. Sa yugtong ito, kapag ang paggana ng bato ay bumaba sa 10%, ang potassium sa prutas, kahit na ang mga maganda, ay maaaring maging mapanganib na sanhi ng arrhythmia o cardiac arrest. Kaya, ang mga kasong ito ay nangangailangan ng konsultasyon sa kanilang treating physician, pagsubaybay sa antas ng potassium sa dugo, bago magpasya kung anong uri ng prutas ang kakainin at gaano karami. Ang mga pasyenteng may diabetes-related kidney failure ay dapat bigyan ng prioridad ang pagkain ng sariwang prutas, ngunguyain ng dahan-dahan sa halip na gawing smoothie upang maiwasan ang mabilis na pagtaas ng blood sugar. Ang sinumang umiinom ng gamot sa alta presyon o blood thinners ay kailangan magkaroon ng agwat na hindi bababa sa 2 oras sa pagitan ng pagkain ng prutas at pag-inom ng gamot. Sa huli, mga minamahal kong tagapakinig, bagamat labis kong binibigyang diin ang kapangyarihan ng pagkain, huwag ninyong kailanman kusang ititigil ang gamot na inireseta ng inyong doktor. Ang pagkain ay isang pangmatagalang supporting army, hindi isang emergency firefighting force. Ang medikal na paggamot ay nananatili ang pundasyon, habang ang matalinong dieta ang bubong na nagpoprotekta sa itaas. Ang 5 uri ng prutas na ibinahagi ko, lalo na ang granada, ang pulang hiyas na nagpapabuhay sa bato, ay sana ay matandaan ninyo bilang mga kasama sa pagtanda. Maaring humina ang bato, ngunit ang pag-asa ay hindi kailanman dapat maubos. Ngayon na ang gintong pagkakataon para sa inyong mga bato na magsimulang magpahinga at muling mabuhay. Kung ang nilalamang ito ay nakatulong kahit kaunti, huwag mag-atubiling pindutin ang like button, mag-subscribe sa aking channel at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Naway tamasahin ninyo ang inyong pagtanda ng puno ng sigla at dignidad hanggang sa edad na 100 kasama ang inyong malusog na bato. Maraming salamat.